mga kapatid, at kung inyong napapansin ay may kakaunting kakaibahan sa atin hong gawain ngayon. Patuloy tayong natututo, nag-i-improve sa atin hong mga pag-iingat at naghahanda sa atin hong Lord willing, parating na muling pagbubukas ng pintuan ng ating iglesia. At Lord willing ho, come Father's Day, next Sunday, and again, advance Happy Father's Day ho sa mga tatay, ay tayo ho ay magkakaroon na ng under MGCQ, and under that ay 50% ng ating hong kapasidad. So that's roughly around 30-40 people ho sa ating hong bahay-sambahan. Pero sa akin hong tansya ay baka sakaling mga 20 o kulang pa na 20 tao ang makakarating, dahil nga yun hong iba ay sa parte ng kanilang pamilya ay hindi pa pwede ang mga bata, and then hindi pa rin pwede ang mga senior citizen, at napakalimitado pa rin ho ng transportasyon. So pag-pray ho natin, at ipag-pray nyo ho mga kapatid, susubukan nating magpaawit at ganun din mangaral ng nakamas, dahil nabigyan ho ng tayo ng kaalaman na ang atin hong hangin at maaaring kahit nasa pulpito ay sa hangin maaaring sumakay ang COVID-19, at maganda pa rin daw na nakamas kahit ho sa likuran ng pulpito. At kung napansin ho ay pinag-iba rin natin yung lugar ng awitan. Yun ay kung sakaling si Brother Paul ang merong COVID ay hindi natin mahawa ang sino mang iba pang tatayo sa likuran ho ng pulpito. So yung pag-awit, yung Bible reading ay dun ho sa ating maliit na pulpit. So bear with us mga kapatid. We are adjusting and learning, and kung meron pang ibang mas maiinam na mga paraan ay Lord willing gagawin po natin. Nakahanda ho, hinahanda ang ating church. Ang face shield ay unti-unti natin kinukumpleto. Ang mask available na ho. Kung sakaling may dumating man dito sa church na hindi nakamask ay bibigyan ho natin. Magkakaroon tayo ng foot bath or disinfect mag-disinfect sa paa doon sa labasan, ang ating hand washing area, alcohol, magiging masipag tayo. Ang pag-aayos ng ating upuan na may physical distancing ay sisiguraduhin po natin para manatiling safe ho ang bawat isa. At kahit dumating ng MGCQ, hindi pa rin ho babalik doon sa pinaka-normal na kagaya po ng ating hong nakasanayan. Pero again, as God provides, as the providence of God gives us, ay kikilos po tayo, tutulong po tayo, gagana po tayo sa ating mga gampanin sang-ayon sa kautusan ng Panginoon, kalooban ng Panginoon, at kanyang pinutos din na tayo ay magpasailalim sa ating pong gobyerno. So muli ho mga kapatid, I miss you all, we love you all, at tayo po ay dadako sa ating gawain ng pagsamba. At kagaya ng ating laging pinapaalala, maging atin hong mga magulang na nasa mga bahay-bahay ay please pakigabayan niyo ho ang inyong mga anak, ipaunawa niyo sa kanila, and I hope bago ang ating gawain ay pinapaunawa niyo na sa kanila na ito ay oras ng pagsamba, hindi oras ng pagsa-cellphone, hindi oras para matulog, hindi oras para kumain, hindi para sumamba sa Panginoon. At atin pong ibigay ang katampatang paggalang sa Diyos sa atin pong pagsamba sa Kanya. And I would like also to greet ang birthday ho ngayon ni Hashana Maribaron. Ate Hashana, happy birthday. Purihin ang Panginoon sa katapatan niya sa iyong buhay at sa iyong buong pamilya. At nawa patuloy kang lumaki ng malusog at may takot sa Panginoon. And then kung ating ibang mga kapatiran ay meron hong mga pagdiriwang ng kaarawan, ay pakipagbigay alam niyo ho sa akin upang atin hong mabati. Pasensya na ho, baba yung ating face mask. So muli ay pag-pray ho natin ang ating mga gawain, at yung ating mga kapatiran, nakatanggap po kayo ng text mula ho sa akin. At sa mga darating ho na, lalo na pag MGCQ na, pag tinuloy ng ating gobyerno, ano man ang kanilang gawin, ay nawa makipag-communicate po kayo sa akin kung kayo po ay dadalo sa ating gawain. Wag ho yung gagawin na bigla na lang kayong darating dito. Let me know first at mapag-usapan natin kung ano yung mga dapat kong ipaghanda para po hindi po tayo mabigla o mahirapan. So yun po ang ilang mga paalala ho natin. Yun po ang ilang mga sitwasyon po natin. At pag-pray niyo ho, maging ang pangangaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, at yung physical na kalagayan na hirap pa lang magsalita ng ng nakamas, medyo may limitasyon. Nevertheless,
ay gabayan at pagbigyan tayo ng lakas ng Panginoon at patuloy na pag-iingat. So gagawin ho natin lahat ng ito ng may pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa isa't isa. Tayo dadako sa sandali ng ating katahimikan upang tayo ho ay maghanda. Hingin natin ang gabay ng Panginoon upang siyasatin tayo at tayo ho ay magsisi sa ating mga kasalanan upang ang ating pong pagsamba sa Panginoon sa Kanya ay maging katanggap-tanggap sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Manalangin po tayo. O aming amang Diyos, dakila at banal, ikaw na Diyos na buhay, nag-iisa at tunay na Diyos, ikaw na may lalang ng langit at lupa. Ikaw ang aming pinupuri. Ikaw ang aming sinasamba. Ikaw ang aming minamahal. Ikaw rin, O Diyos, ang aming dinadakila at pinapasalamatan, lalo na sa biyaya mo ng pagliligtas sa amin. Salamat po, O Panginoon, na ibinigay mo ang aming Panginoong Jesucristo. Na siya ang nagbayad, namatay sa krus ng Kalbaryo upang pagbayaran ang aming mga kasalanan. At sabi ng iyong salita, Panginoon, sino mang sa Kanya ay sumampalataya, ay binibihisan mo ng perpektong katuwiran ni Kristo at nagiging katanggap-tanggap sa iyo. At mayroong buhay na walang hanggan at kailanman hindi makapaham, hindi maaagaw sa iyong mga kamay. O Panginoon, salamat po sa katiyakan ng aming kaligtasan. At awa, O Diyos, ngayong umagang ito sa aming pag-alaala ng katotohanan na si Jesus ay muling nabuhay. Sa amin hong pag-alaala ng iyong pagliligtas sa amin. Sa amin hong pagpupuri sa iyong dakilang pangalan na siyang karapat-dapat naming gawin. Tulungan mo kami. Gabayan mo kami, O Diyos, at nawa hindi maging isang bagay na kasanayan lamang. Nawa, Panginoon, hindi panunood lamang. Nawa, O Diyos, hindi pakikinig lamang, kundi tunay na maging pagsamba ang maialay namin sa iyo sa kabila ng aming mga kalagayan. Tulungan mo kami, O Diyos, tunay ang laman ay mahina. Andyan ang tukso, andyan, Panginoon, ang mga bagay na kumukuha ng aming atensyon. Samahan mo kami. Gabayan mo kami. Tulungan mo po maging ang mga magulang, lalo na mga padre de pamilya, na pangunahan ng kanilang pamilya sa pagsamba sa iyo. Nailapit ang kanilang mga asawa at kanilang mga anak. O muli, O Diyos, ikaw po ang gumabay. Lord, aming hiling, kung meron man po na natumutunghay sa aming gawain ngayon na hindi paligtas, mula sa pinakabata, Panginoon, hanggang sa pinakamatanda, aming hinihingi ang iyong pagliligtas, ang iyong pangungusap. At sa mga mananampalataya, O Diyos, patuloy kang pumilo sa ikalalago sa pananampalataya. O Ama, muli sa iyo lahat ng kapurihan at pasalamat. Wala kaming ibang dinadakila kung hindi ikaw lamang. Lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po iaawit sa Panginoon. Gusto po natin ating mga hymnal. Song number 11. Song number 11. I Must Love Jesus. Song number 1:1.
must know Jesus, all of my troubles. He is a kind, compassionate friend. If I but ask Him, He will deliver. Make all my troubles quickly end. I must know Jesus, I must know Jesus. I cannot bear my burdens alone. I must know Jesus, I must know Jesus. Jesus can help me, Jesus alone. Tempted and tried, I need a great Savior, one who can help my burdens to bear. I must know Jesus, I must know Jesus. He all my cares and sorrows will share. I must know Jesus, I must know Jesus. I cannot bear my burdens alone. I must know Jesus, I must know Jesus. Jesus can help me, Jesus alone. Oh, how the world to evil allures me. Oh, how my heart is tempted to sin. I must know Jesus, and He will help me. Over the world, a victory to win. I must know Jesus, I must know Jesus. I cannot bear my burdens alone. I must know Jesus, I must know Jesus. Jesus can help me, Jesus alone. Tayo po'y manatili para po sa pagbasa po sa salita ng Diyos. Tayo po'y dumako sa ating sabayang pagbasa ng salita ng Panginoon mula ho sa aklat ng mga awit. I would like to request you, brethren, kahit sa mga bahay-bahay, at buksan niyo ho ang inyong mga Biblia. Tayo ho ay sabay-sabay bumasa mula ho sa aklat ng mga awit. Awit ika-63, Psalm 63. At babasahin po natin mula verse 1 hanggang verse 11. Psalm 63, verses 1 to 11. Kung niyo nakita, ay sabay-sabay po nating basahin. Verse 1, ready, read. O God, Thou art my God, early will I seek Thee. My soul thirsteth for Thee, my flesh longeth for Thee, in a dry and thirsty land, where no water is, to see Thy power and Thy glory, so as I have seen Thee in the sanctuary. Because Thy loving kindness is better than life, my lips shall praise Thee. Thus will I bless Thee while I live. I will lift up my hands in Thy name. My soul shall be satisfied as with marrow and fatness, and my mouth shall praise Thee with joyful lips. When I remember Thee upon my bed and meditate on Thee in the midnight watches, because Thou hast been my help, therefore in the shadow of Thy wings will I rejoice. My soul followeth hard after Thee, Thy right hand upholdeth me. But those that seek my soul to destroy it shall go into the lower parts of the earth. They shall fall by the sword. They shall be a portion for foxes. But the king shall rejoice in God. Everyone that sweareth by Him shall glory. But the mouth of them that speak lies shall be stopped. Pagpalain po ng Diyos ang pagbabasa ng Kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. O dakila naming Diyos, aming Ama, tulungan mo po kami. Panginoon, habang binabasa namin ang iyong salita,
Nakikita namin, O Diyos, kung gaano kami kalayo sa dapat naming kalalagyan. Panginoon, nabasa namin, Panginoon, kung gaano kami dapat kauhaw sa iyo. At Panginoon, kung babalikan namin ng isang buong linggo, uhaw kami sa pera, uhaw kami sa entertainment, uhaw kami sa mga bagay sa sanlibutan, O Diyos, pero ang pagkauhaw sa iyo ay napakaliit. Patawarin mo kami, O Panginoon. At nawa sa espesyal na paraan ngayong kumilos ka sa amin, ilagay mo sa amin ngayon ang tunay at malalim na pagkauhaw sa iyo. Hindi lamang mga kaalaman patungkol sa iyo, hindi lamang mga bagay mula sa iyo, kundi sa iyo mismo, Panginoon. Isang buhay, malalim, lumalago, umiinit na relasyon sa iyo. Bigyan mo kami ng uhaw na hindi mapatid. Tulungan mo kami to follow hard after you. Panginoon, patawad po. Patawad po sa kakulangan ng aming pagsusumikap sa kabanalan. Patawad po sa kakulangan ng aming pagnanasa sa muling pagbabalik ng aming Panginoong Hesus. Patawad po, Panginoon, sa aming kakulangan sa mga paggawa ng kabutihan. Kakulangan sa panalangin, kakulangan sa pagpupuri sa iyo, o sa kakulangan sa paghahayag ng Ebanghelyo. Nawa, O Diyos, sa sandaling ito ng aming pagsamba, tulungan mo kami, bigyan mo kami ng bukas na puso at isipan. Dahil tunay, liban na ikaw ang kumilos, O Diyos. Liban na ikaw ang magpakita sa amin ng iyong kaluwalhatian. Liban na ikaw ang magturo sa amin ng iyong katotohanan, mananatiling walang kabuluhan. Kaya po, Panginoon, samahan mo kami ngayon. At alam namin na ikaw ay kasama namin sapagkat ang sabi ng iyong salita, kung meron mang 2 o 3 natitipon sa iyong pangalan. O maaaring, Panginoon, sa pisikal ngayon ay hindi kami sama-sama. Pero ang iyong mga anak ay natitipon sa pagsamba. Ang aming mga puso at kaisipan ay nagkakaisa upang purihin ka. Kaya amin pong hinihiling ang iyong paggabay, pag-iingat, at oo, Panginoon, maging pagsaway sa aming mga kamalian at pagkukulang. Ikaw pong patuloy na maitaas sa aming kalagitnaan. Ikaw po, Panginoon, ang gumabay sa aming pag-awit. Ikaw po, Panginoon, na magpala maging sa pangangaral ng iyong salita. At lahat ng ito ay mauwi sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. At lahat ng ito ay aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo, mawit pa ko ng minsan na kapatid. Tumawit sa Panginoon. Buksan po natin ating mga naro. Song number 158. Wonderful Grace of Jesus. Song number 158. Wonderful grace of Jesus, greater than all my sin. How shall my tongue describe it? Where shall His praise begin? Taking away my burden.
Purihin po ang Panginoon, mga kapatid, at muli tayo po ay dadako sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang katapatan at tayo po ay patuloy na nag-a-adjust, preparing sa pagbubukaso ng pintuan ng ating bahay, sambahan, at sa mga dadaluho sa next Sunday, Lord willing, na mag-MCCQ. At nag-forward ako ng mga messages at maging sa ating Facebook group ay nagpapaalala po natin yung mga pamantayan. At muli aking pong hinihiling na kung kayo ho ay dadalo, ay please makipag-ugnayan po muna kayo sa akin. At kung sakali man ho may bibisita sa ating bahay, sambahan, ay ipapatupad pa rin po natin ang parehong mga pag-iingat kailangan po natin upang sino mang dadalo po sa ating bahay, sambahan ay atin po maprotektahan, lalo na ang atin pong mga kapatiran. Kung tayo po ay dumako sa atin pong pag-aaral ng salita ng Panginoon, at mga kapatid, ay magtutuloy po tayo ng ating pag-aaral sa book of 1 Peter. At isa ho sa, kung yung naalala, isa ho sa mga mahalaga na bagay sa pag-aaral ho ng salita ng Diyos, kagaya ng atin hong pinag-aralan noong ating time in the Word, is considering the context. At isa ho sa mga konteksto na kailangang bigyang pansin ay ang historical context. And that is, kung ano ang mga nangyayari sa paligid, ano ang sitwasyon ng sumulat, at ano din naman ang sitwasyon ng kanyang mga sinulatan o mga babasa nitoong sulat. At kung inyo naalala na ang konteksto ho nito, ang mga Kristiyanong sinusulatan ho ni Pedro ay mga Kristiyanong nasa ilalim ng matinding pag-uusig. Kaya nga ho ang sabi ni Pedro sa 1 Peter chapter 1 verse 6, upang maalala lang ho natin, ang sabi niya ito, wherein ye greatly rejoice, though now, for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptation. So sila ay nasa matinding kabigatan, sila ay nasa matinding kahirapan, dahil sila ay dumaranas ng matinding pag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Pasensya na ko, hiningan ko lang, Brother Gab, pakitutok mong maayos. And then pakigamit mo rin yung isang electric fan, pakitutok dito sa pulpito dahil may kahirapan ang nakamas. Nevertheless, tayo ho ay magpapatuloy. So sila ho, ang mga Kristiyanong sinusulatan, ang mga mananampalatayang sinusulatan ho ni Pedro ay mga Kristiyanong nasa ilalim ng matinding pag-uusig. At isa ho sa mga ginawa ni Apostol Pedro ay masipag niyang pinaalala sa mga Kristiyanong ito ang mga dakilang katotohanan ng kanilang pananampalataya. Ang kanyang pinaalala sa kanila ay hindi yung mga aktibidad, kung hindi mga katotohanan na siyang magiging tungtungan o angkla ng kanilang pananampalataya sa gitna ng matindi at mahirap na kalalagayan. Reviewin lang ho natin mabilis bago natin puntahan ang mga talata na atin hong pag-aaralan ngayong umaga. Pinaalala ni Pedro sa kanila sa pangbungad na bati pa lamang sa chapter 1 verse 2, pinaalala ni Pedro that they are the elect of God. Mamaya babalikan ho natin yan. Ang ibig sabihin, they are the chosen of God. Yes, maaaring ang sanlibutan ito ay tinuturing na ang mga mananampalataya ay basura, hindi kailangan, at panahon na yon ay kanilang inuusig ang mga Kristiyano, sukat na sila ay hulihin at patayin. At maraming mga mananampalataya in history ay nagbuwis ng buhay dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Though they are rejected by the community, sila naman, ang pinapaalala ni Pedro, they are the chosen, the elect, mga pinili ng Panginoon. Now, maaaring ang kanilang pakiramdam ay nahandoon ang kawalan ng pag-asa, at pinaalala sa kanila ni Pedro na hindi sila dapat mawalan ng pag-asa. Bakit? Ang sabi niya sa chapter 1 verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath what? Begotten us again unto a lively hope
by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Maaari na itong mga Kristiyanong ito ay natutokso nga na mawalan na ng pag-asa, pero pinaalala ni Pedro ang buhay na pag-asa na meron ang mga Kristiyano, at ito ay dahil ang Diyos ay kumilos at sila ay muling ipinanganak at sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. At kanyang pinaalala sa mga Kristiyano na oo, maaaring nawalan sila ng mga ari-arian. Oo, maaaring nawalan ang kanilang mga pag-aaring mga lupain at mga bahay at mga kung ano-ano pa. Pero pinaalala sa kanila ni Pedro sa verse 4, you are born again to a lively hope, to an inheritance incorruptible, undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. O maaaring nawala ang mamanahin nila sa lupa, pero hindi mawawala ang mamanahin nila mula sa Panginoon sa kalangitan. Yes, pinaaring sa kanilang dinadanas na patong-patong na kahirapan ay ang Romanong gobyerno, ang Roman Empire, ang kapangyarihan ng Roman government or Roman Empire ay laban sa kanila. Pero ang sabi ni Pedro, yes, ang Roman Empire, ang kapangyarihan nito ay laban sa inyo, pero mga kapatid, ang kapangyarihan ng Diyos ang nag-iingat sa inyo. Ang sabi sa 1 Peter 1 verse 5, who are kept by the power of God. So you may be under great burdens, great pains, dahil sa iyong pananampalataya kay Kristo. Pero huwag kang mag-alala. Sabi ni Pedro sa kanila that the trial of your faith being much more precious than gold, verse 7, chapter 1, that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto the praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Oo, maaaring dumaranas ka ng pag-uusig. Oo, maaaring ikaw ay dumaranas ng kahirapan, hindi dahil sa GCQ o MCQ o kung ano-ano mang mga QQ, kung hindi dahil sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Pero huwag kang mag-alala, itong pagdurusa at pagbabata, pagtitiis mo para kay Kristo, ano daw? Might be found unto the praise and honor and glory of our Lord Jesus Christ. Ang mga pagtitiis, ang mga pagbabata, ang mga pagtitiis sa mga kahirapan dahil sa pangalan ni Kristo ay nag-uuwi ng kapurihan sa kanyang pangalan. So ano ho muli ang punto? Pinapaalala ni Pedro sa mga Kristiyano ang mga dakilang katotohanan, mga dakilang pag-asa at dakilang realidad na meron tayo kay Kristo. At kagaya nga kung sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto sa 2 Corinthians chapter 4 verse 17, for our light affliction, which is but for a moment, worketh for a far more exceeding eternal weight of glory. Why we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Under great persecution, under heavy trials, yes, even under physical sufferings, the sure anchor of the believer are the sure truths in Christ. Sa ilalim ng matinding pag-uusig, sa ilalim ng matinding pagsubok, o sa ilalim ng mga paghihirap, maging pisikal na kahirapan, ang siguradong angkla ng mananampalataya ay ang mga siguradong katotohanan ng pananampalataya kay Kristo. So muli ho mga kapatid, at ito ho ay lapat na lapat para sa atin ngayon na dumadaan tayo sa matinding krisis. Ano man ang ating kalalagayan, ano man ang ating pinagdadaanan, lalo na para sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo man ay dumaranas ng pang-alipusta ng iba, tayo man ay dumaranas ng pag-uusig dahil sa pananampalataya, ang ating matibay na angkla, ang tungtungang hindi magigiba, ang pwede nating laging kublihan kapag may bagyo, ay ang mga katotohanan patungkol sa ating Panginoong Hesukristo.
mga katotohanan ng ating pananampalataya at pag-asa na meron tayo sa Kanya. At ngayong umagang ito, sa chapter 2, patuloy ho si Apostol Pedro na nagsasabi sa mga Kristiyano ng mga katotohanan na maaari at dapat nilang panghawakan sa kabila o habang sila ay dumaranas ng matinding mga kabagabagan. At ito ho ang ating bibigyang pansin ngayong umaga, mga pribilehiyo ng mga mananampalataya kay Kristo. Mga pribilehiyo ng mga mananampalataya kay Kristo. Yes, madaming pribilehiyo ang Kristiyano at sa ibang-ibang parte ng Biblia ito ay nakatala. Pero magpo-focus lamang po tayo sa mga sinaysay ni Pedro sa passage po na ito. So buksan po natin ang ating mga Biblia sa 1 Peter chapter 2. 1 Peter chapter 2 at babasahin po natin verses 4 to 10. 1 Peter chapter 2 verses 4 hanggang verse number 10. Kung nyo nakita, by the way, sa atin hong nandito, which is kaming dalawa ni Brother Gap, tayo para sa pagbasa ng salita ng Panginoon. 1 Peter chapter 2 verses 4 to 10. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. To whom coming as unto a living stone, disallowed indeed of men, but chosen of God and precious. Ye also as lively stones are built up a spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. Wherefore also it is contained in the Scripture, Behold, I lay in Zion a chief cornerstone, elect, precious, and he that believeth on him shall not be confounded. Unto you therefore which believe, he is precious. But unto them which be disobedient, the stone which the builders disallowed, the same is made the head of the corner, and a stone of stumbling, and a rock of offense, even to them which stumble at the word, being disobedient, whereunto also they were appointed. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light, which in time past were not a people, but are now the people of God, which had obtained mercy, but now obtained, which had not obtained mercy, but now have obtained mercy. Pagpalain po ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita, tayo po ay manalangin sa Panginoon. O aming Diyos na dakila, muli kami ay sa iyo'y lumalapit, humihingi ng iyong gabay, ng iyong tulong, ng iyong liwanag. O Banal na Espiritu, tulungan mo kami. Ako bilang tagapagturo, maging ang mga kapatirang nasa bahay-bahay at nakikinig. Nawa, O Diyos, hindi lamang ito maging ehersisyo ng aming kaisipan at mga tenga, kundi lalo higit ang aming pananampalataya upang kami ay lalo pang lumalim, upang ang aming pagtatapat sa iyo ay lalo pang uminit, upang ang aming pag-ibig sa iyo ay lalo pang sumagana. O Diyos, ikaw po nawa ang gumabay sa amin, at tunay, ito ho sa aming gawain ng pangangaral ay maluwalhati ang iyong dakilang pangalan. Maraming salamat po, O Diyos. Dalangin namin itong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, kung kayo ay nakatayo, maaari na ho kayong maupo. Ito ho ang ating pinakamensahe ngayong umaga. People who came to Christ by faith have the great privilege to offer acceptable sacrifices to God through Christ. Ang mga taong lumapit kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya ay may dakilang pribilehiyo na mag-alay sa Diyos ng mga katanggap-tanggap na hain sa pamamagitan ni Kristo.
At yan ho ang makikita nating katotohanan sa mga talata, particularly sa dalawang talata na ating bibigyang pansin ngayong umaga, and that is verses 4 and verse 5. And again, just for a short reminder, ang ginagawa ni Pedro ay patuloy na pinapaalala sa mga Kristiyano ang mga dakilang katotohanan tungkol sa pananampalataya, na kung sila man ay umadanas ng pag-uusig, sila man ay tinuturing na basura ng sanlibutan, sila ay mga pinili ng Panginoon, at ngayon bilang mga lumapit kay Kristo, mga pinanganak na muli ng Panginoon sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, narito ang mga dakilang pribilehyo na meron tayo bilang mga Kristiyano na wala sa iba. Lord willing, dalawang bagay ho ang ating bibigyang pansin ngayong umaga. Una, point number 1, Christ the living stone. Christ the living stone sa verse 4. And then number 2, believers as living stones. Believers as living stones. Si Kristo ang buhay na bato, ang mga mananampalataya bilang mga buhay na mga bato. And that will be on verse number 5. So tingnan muna natin yung point number 1, Christ the living stone. Si Kristo ang buhay na bato. Verse 4, to whom coming as unto a living stone, disallowed indeed of men, but chosen of God and precious. Unawain ho natin yung unang sinabing tatlong salita. To whom coming. Who is that whom? Sa atin yung mga pag-aaral sa Time in the Word, I hope na ini-engage natin o ginagamit natin yung ating mga napag-aralan. Ask the question, who? Who is that whom? Sino yung tinutukoy sa whom? Well, pag tinignan ho natin sa chapter 1, verse 22, who by Him do believe in God. At sa verse 19, who is that? None other than our Lord Jesus Christ. So, to whom coming, patungo sa Kanya, o sa Kanya pumupunta. So, sino yung whom na yun? That is none other than Jesus Christ. And who are those who are coming or who have come to Christ? Sino yung mga lumapit at patuloy na lumalapit sa ating Panginoong Kristo? None other than mga mananampalataya. So ang tinutukoy ho dyan sa biyaya ng Panginoon na mga nakasumpong, nakatikim, verse 3, mga nakatikim na ang Diyos ay tunay na mabiyaya. Ibig sabihin, nakatikim ng kaligtasan nung sila'y sumampalataya sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. So walang ibang tinutukoy dito kung hindi ang mga Kristiyano. Mga Kristiyanong patuloy na lumalapit kay Kristo. So, Christ is the subject. At so, si Kristo ay binigyang deskripsyon ni Apostol Pedro at ang deskripsyon na ito ay nag-uugat mula pa sa lumang tipan. Paano describe ni Pedro si Jesus? As unto a living stone. Ang mga Kristiyano daw na sumampalataya kay Kristo ay lumapit kay Kristo na bilang buhay na bato. So Christ is the living stone. Madalas ho nating nakikita bilang mga pangalan ng ilang mga churches, Livingstone Baptist Church, at kung ano-ano pa, yung ibang cornerstone sa malapit sa atin, Baptist Church. So dito nag-uugat ang mga pangalan na ito. So Christ is the living stone. Si Pedro bilang isang Hudyo ay pamilyar sa lumang tipan at sa pamamagitan ng pagsasabi na si Jesus ang buhay na bato, ina-ascribe niya kay Kristo ang isang pamosong passage patungkol sa Mesiyas. Isa sa mga pamilyar na larawan ng Mesiyas sa lumang tipan ay ang pagiging bato na inilagay ng Panginoon. Particularly sa Isaiah. So buksan natin sandali sa Isaiah chapter 28. Lagyan niyo muna ng tanda ang 1 Peter chapter 2. Babalik po tayo dyan. Isaiah chapter 28. Ano po ang sabi? Isaiah 28 verse number 16. Therefore, thus saith the Lord God, behold,
I lay in Zion for a foundation, a stone, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation. He that believeth shall not make haste. So narito ang isang hula mula sa Panginoon, isang revelasyon, isang kapahayagan ng Diyos na kanyang gagawin. Siya daw ay maglalagay sa Zion ng isang pundasyon, isang bato. At paano dinescribe ang batong ito? It is a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation stone, at sino man daw sasampalataya sa Kanya shall not make haste. O sa ibang mga talata, shall not be confounded or not be ashamed. So ito ho ay kilala bilang isa sa mga messianic passages, mga hula sa lumang tipan na pumapatungkol sa Mesiyas na ipinangako ng Diyos. At sa pagsasabi ni Apostol Pedro na ang mga Kristiyanong sumampalataya kay Kristo ay actually lumapit sa batong ito, sa batong buhay, ay kanyang sinasabing maliwanag na ang Mesiyas na ipinangako sa lumang tipan ay walang iba kung hindi si Jesus na napako sa krus, namatay at muling nabuhay. So yun ho ang sinasabi ho ni Pedro. Christ is the living stone. He is not just a stone, kundi binigyan ng adjective, a living stone. Medyo interesanteng bagay kung paano at bakit ginamit ni Apostol Pedro itong adjective na ito ng pagiging buhay. Sapagkat kung meron sigurong ilalarawan ng bato, ay ito ay pagiging walang buhay. Kahit na ho yung tinatawag nating mga buhay na bato, alam natin na walang buhay. Nevertheless, inilarawan ho ni Pedro ang batong ito, si Kristo, bilang isang buhay na bato. Ngunit ito ho ay hindi isang puwersahang pagbibigay ng paglalarawan tungkol kay Kristo. Una ho sa lahat, ang ating bato o ang ating Panginoong Jesucristo ay buhay. Hindi ho ba siya namatay, nalibing, at muling nabuhay, at siya ay patuloy na nabubuhay hanggang sa ngayon at hindi na mamamatay? Therefore, siya bilang bato, bilang Panginoong bato ay isang buhay na bato, isang buhay na tagapagligtas, isang buhay na Mesiyas. So, hindi ho mali na sinabi ni Pedro na ang ating Panginoong Jesucristo ay isang buhay na bato. Hindi lamang po yun. Hindi po ba si Jesus mismo, ang ating Panginoon mismo, ay nag-claim para sa kanyang sarili na ano? He is the way, the truth, and the life. He is the life. At kung merong isang deskripsyon ang ating Panginoong Kristo na madalas na ginagamit sa kanyang sarili, ay ito ay ang pagiging buhay or buhay. Sa John chapter 6 verse 51, ang sabi niya, I am the living bread that came down from heaven. If anyone eats of this bread and eat of this bread, he will live forever. And the bread that I will give for the life of the world is my flesh. So he is the living bread. At pag kinain mo daw itong living bread, that is you partook of Him, and it speaks of, pinapakita na yung pananampalataya sa Kanya, you will live forever. That is, you will have life. You will have eternal life. Sa John chapter 4 verse 10, dun sa babaeng umiigib sa balon, ang sabi ni Jesus, Jesus answered her, if you knew the gift of God, and who it is that is saying to you, give me drink, you would have asked Him, and He would have given you what? Living water. At alam natin lahat na ang buhay na tubig na yon, kung paano siya ang buhay na tinapay, si Kristo rin ang buhay na inumin, at sino mang iinom sa Kanya ay hindi na mauuhaw kailanpaman. At sa John chapter 11 verse 25, ang sabi ni Jesus, and Jesus said to her, I am the resurrection and the life.
Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. And everyone who lives and believes in me shall never die. Do you believe this? Yun ang tanong ng ating Panginoon at kapahayagan ng ating Panginoon. He is the resurrection and the life. So maliwanag sa Biblia at paulit-ulit na paglalarawan ni Jesus sa kanyang sarili. He is the way, the truth, and the life. He is the living bread. He is the living water. He is the source of eternal life. He is the living stone. At sino mang na kay Kristo Jesus ay merong buhay. And that is buhay na walang hanggan. So tunay ang sinabi ni Pedro sa 1 Peter chapter 2 that Jesus Christ, yes, He is the stone laid in Zion, but He is not just a stone, He is the living stone. Siya ang buhay na bato. At mga kapatid, ito ho, nais ko lang bigyang pansin ang ibang mga bato na tungtungan ng iba. Ang ibang mga nag-claim na mga Diyos ay mga patay na bato. Si Allah ay patay na bato. Si Buddha ay patay na bato. Ang mga bato, oo, gawa man sa pilak o ginto na sinasamba ng iba ay mga patay na bato. Ang sabi ng Biblia, sila ay mga may mata na hindi nakakakita, may tainga na hindi nakakarinig, may paa na hindi nakakalakad, may kamay na walang kaya gawin, sila ay patay. Pero pagdating sa ating Panginoong Kristo, siya ang buhay na bato. Siya ang buhay na Diyos. Siya ang buhay na tagapagligtas. Lahat ng ibang pananampalataya na hindi nakatingin sa ating Panginoong Jesus para sa kaligtasan ay patay na pananampalataya at sisiguraduhin patungo sa kapahamakan. O narito ang isang napakadakila at napakagandang katotohanan. Christ is the living stone. At sino mang pumunta sa Kanya, kung paano siya ay ang buhay na tinapay ng buhay, sino mang kumain ay hindi magugutom, kung siya ang siyang tubig ng buhay, sino mang uminom ay hindi mauuhaw, at siya ang buhay na bato, sino mang nakatungtong sa Kanya ay hindi mapapahiya. Ito ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Ngunit gaano man kadakila, gaano man kaganda, gaano man katotoo na si Kristo nga ang buhay na bato na ipinangako ng Diyos na ilalagay niya sa Zion, ang sabi ni Pedro ito, disallowed indeed of men. Again, going back sa 1 Peter chapter 2 verse 4, to him and to whom coming as unto a living stone, disallowed indeed of men. Again, alam natin na ito ho ay pumapatungkol, that word disallowed, apodokimazo, nang ibig sabihin is to disapprove. Hindi pinasa, hindi hinayaan, hindi pumasa, hindi inaprubahan, or rejected, tinanggihan. This living stone has been rejected of men. Alam natin ang talata sa John 1 verse 11, He came to His own, and His own received Him not. Siya'y naparito sa kanyang sarili, o sa sariling kanya, at siya'y hindi tinanggap. Ito'y lumalarawan na nagpapahayag, walang iba kung hindi sa mga Hudyo. Si Jesus ay hindi lumapat sa kanilang hinihintay. Ang kanilang hinihintay ay isang political leader na lalaban sa Roman Empire at magpapalaya sa bansang Israel. Ang kanilang hinahanap ay isang taong relihiyoso na kagaya nila, ngunit may problema. Ang kanilang pagiging relihiyoso ay panlabas lamang, pero ang kanilang mga puso ay lubhang bulok, makasalanan at madaya. Pero ang ating Panginoong Jesus, in-expose ang kanilang pagiging ipokrito at nakita na ang kanilang katwiran ay pawang panlabas lamang. At dahil hindi lumapat si Jesus sa kanilang hinihintay, dahil hindi nagustuhan ng panlasa nila ang mga sinasabi ni Jesucristo, ang kanilang sinigaw sa bandang huli, ipako siya sa krus. Yes, He is indeed
disallowed or rejected by men. Tinanggihan siya ng mga tao. Pinili pa ang isang magnanakaw. Pinili pa ang isang pusakal na kriminal na si Barabas kaysa kay Kristo. Sinabi ho ni Pilato na walang nasumpungang anumang kasalanan sa kanya, pero much more silang nagsisigaw, crucify him, ipako siya sa krus. Yes, he is disallowed indeed of men. Tinanggihan siya ng tao. O nakakalunos ang kalalagayan ng mga taong tumatanggi kay Kristo. Mamaya ho, bibigyan natin ng panahon yan. So yes, He is the living stone. Siya ang pinangako ng Panginoon na Mesiyas. Ang batong ilalagay mismo ng Diyos ay sure, a tried stone, precious. Pero tinanggihan ng mga tao. Pero kahit siya'y tanggihan ng tao, dito natin makikita na ang pamantayan ng tao at pamantayan ng Diyos ay lubhang magkaiba. At ang sabi ng salita ng Panginoon, kahit siya'y tinanggihan ng mga tao, but chosen of God and what? Precious. Yes, tinanggihan ng tao ang ating Panginoong Jesucristo. He might not be the chosen of men. Hindi man siyang pinili ng mga tao, mas pinili nila si Barabas. Pero ang katotohanan ay nananatili pa rin, siya ang pinili ng Diyos. Siya ang anointed one ng Panginoon. Siya ang Mesiya na ibinigay ng Panginoon. Siya ang katuparan ng mga pangako ng Diyos, maging nung pang sa lumang tipan. He is the chosen of God. Wala nang ibang pinili ang Diyos na magliligtas. Wala nang ibang pinili ang Diyos na magbabayad ng ating mga kasalanan. Wala nang ibang ibinigay ang Panginoon na paraan upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. At oo, ito ang umaalingaw na mensahe ng mga apostol. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang ibinigay sa mga tao na pangalan na sukat nating ikaligtas. Walang ibang kaligtasan. Tumawag ka kay San Pablo, walang kaligtasan sa kanya. Tumawag ka kay San Juan, walang kaligtasan sa kanya. Tumawag ka sa kay Maria o kanino mang mga anghel, walang kaligtasan sa kanila. Ang kaligtasan lang, ang pinili lang ng Panginoon na tagapagligtas ay si Kristo Jesus. Nasa kanya lang ang kaligtasan. At hindi lamang siya ang pinili ng Diyos, ang sabi, siya'y mahalaga. Hindi man siya pinahalagahan ng tao, tinuring siyang higit pa sa isang kriminal, pero siya ay mahalaga sa mata ng Diyos. Siya ang bugtong na anak ng Diyos. Siya ay Diyos anak na nagkatawang tao. At paulit-ulit sa Biblia na pinahayag ng Ama ang kanyang pagmamahal at kanyang pagkakaroon ng kagalakan kay Kristo at pagiging napakamahal nito sa kanya. Sa Matthew chapter 3 verse 17, pagkatapos sumunod sa kalooban ng Diyos si Jesus sa tubig ng bautismo, narinig mula sa langit ni Juan, Bautista mula sa langit ang tinig na itong nagsasabi, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Sa Luke chapter 9, dun sa Mount of Transfiguration, muling narinig ng mga disipulo, o particularly ni Peter, James, and John, ang tinig na ito. Verse 35, Luke chapter 9, "And there came a voice out of the cloud saying, This is my beloved Son. Hear him." So narito ang katotohanan. He is the chosen of God and precious. Maaaring tinanggihan siya ng sanglibutan, maaaring nireject siya ng sariling kanya, maaaring tinignan siya na walang kwenta, pero nandun pa rin ang katotohanan. He is the chosen of God and precious. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, maaaring tinatawanan ng pananampalatayang Kristiyano, maaaring sinasabi ng siyensya na napatay na nila ang Diyos, na na-disprove na nila ang patungkol sa Panginoon, at ang pananampalatayang Kristiyano ay walang iba kung hindi tulong na lamang sa kaisipan at walang katotohanan. Ang sinasabi ng ilang mga philosopher, ang pananampalatayang Kristiyano ay para sa mga taong may mahihinang pag-iisip lamang. No!
They might reject Christ, but He is still the chosen of God. He is still precious. Siya pa rin ang pinili. Siya pa rin ang tagapagligtas. At siya pa rin ay mahalaga. At nawa sa ating mga nagpapakilalang Kristiyano, siya ay mahalaga. By the way, ang sabi ho ni Pedro sa verse 7, "Unto you therefore which believe, He is precious." Therefore, if Christ is not precious unto you, you might not be a believer. Kung si Jesus ay hindi mahalaga para sa iyo, isang magandang tanong ay ito, Kristiyano nga ba ako? Maaaring may relihiyong ka, maaaring alam mo ang Ebanghelyo, kung hindi mahalaga si Jesus sa iyo. O isang magandang tanong, Kristiyano nga ba ako? Mga kapatid, isa sa bagay na maaaring i-expose ng pandemyang ito ay ang libu-libong mga tao na linggo-linggo, nasanay na umaattend sa church, pero sa loob ng 3, halos 4 na buwan, nasanay nang hindi umattend sa church at wala man lang yun sa kanilang mga puso. Baka i-expose nito ang talagang kalagayan ng kanilang mga kaluluwa. Na walang halaga sa kanila ang iglesia. Walang halaga sa kanila ang pananampalataya. At yun ay makikita na ang kanilang kalagayan ay hindi totoo. Sumuli mga kapatid, narito ang mga mananampalataya na dumadaan sa pag-uusig. Mga Kristiyano, mananampalataya ni Kristo, at sinasabihan sila, sinusulatan sila ni Pedro na oo, maaaring sila ay rejected by men, kaya sila nagsikala, kaya sila sarapunta sa iba't ibang mga lugar, hinahanting silang parang mga hayop, yung iba ay tinotorture, sinisilaban ng buhay dahil kay Kristo. Pero pinapaalala sa kanila ni Pedro na sila ay pinili ng Panginoon. And by the way, that is the same word sa chapter 1 verse 2, elect of God. And dito ho sa patungkol kay Kristo, chosen of God, is the same Greek word, chosen and elect. It means the same. Pinili ng Panginoon. So this is our Lord Jesus Christ. He is the living stone. Yes, rejected by men, but precious or chosen by God and precious. Christ, the living stone. Number 2, simulan ho natin ang point number 2, believers as living stones. Believers as living stones. Ang mga mananampalataya bilang mga buhay na mga bato. Verse 5, ye also. Sino yung ye? Ye that have come to Christ. Ye, chapter 1, ye that are born again of the Father. Sa mga bandang dulo ng chapter 1, ye that are the children of God, mga anak ng Diyos. Ye also as lively stones. And the Greek word dun sa living stone at dun sa word na lively is the same Greek word. That means the believers are living stones. Dahil ang mga mananampalataya ay nakatungtong sa buhay na bato. So itong buhay na ito ay hindi isang buhay na natural sa atin. Ang buhay na ito ay isang buhay na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Yes, we are living stones because we are founded upon the living stone. Tayo ay mga buhay na bato sapagkat tayo mga Kristiyano ay nakatungtong sa buhay na bato. So muli, sino yung ye? Those who have come to Christ by faith. Those who are born again of the Father. We are also living stones. Ang ating estado sa buhay na ito, this state is not because we have life on our own, for we were dead in sins. Hindi dahil itong buhay na ito ay hindi dahil sa ating sarili o ating sariling kagagawan, sapagkat kung base tayo sa ating sariling kagagawan, tayo ay patay sa ating kasalanan.
kundi ang estado natin ito na pagiging buhay na mga bato ay dahil sa ating relasyon kay Kristo. Kagaya ng sinabi natin kanina, siya bilang tinapay ng buhay, siya bilang buhay na tubig o tubig ng buhay, siya bilang ang the resurrection and the life. If we are in Him by faith, we are united in Christ. At anong sabi ni Kristo? Because I live, you will live also. So this life is a derived life. Ito ay may pinanggalingan at walang iba kung hindi sa buhay na bato ang ating Panginoong Jesucristo. I hope naririnig niyo na kung na kay Kristo buhay, kung wala kay Kristo patay, walang ibang pagpipilian. Ang sabi ng Colossians, buksan lang natin sa Colossians chapter 3. Colossians chapter 3 verse 1. Colossians chapter 3 verse 1. Ano po ang sabi ni Apostol Pablo patungkol sa buhay ng mga Kristiyano? Colossians chapter 3 verse 1. If ye then be risen with Christ, kung talagang ikaw ay nabuhay ng muli, also itong word na it can also be translated since you are risen with Christ. And that is the truth. Kung ikaw talaga ay na kay Kristo na, ikaw ay nabuhay ng muli kay Kristo, at yun yung pinapahayag ng sinisimbolo ng ang bautismo, ikaw ay namatay kasama ni Kristo at nabuhay muli kasama ni Kristo. So since you are risen with Christ, anong utos? Seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on the things above and not on things on the earth. Dami natin pwedeng sabihin patungkol dyan, pero let those words be a challenge to us. Pero ang gusto kong dinan ay sa verse 3 and 4 ang sabi, for ye are dead. At yun yung sinabi natin kanina, we in ourselves are dead. We are dead in trespasses and sins. Patay tayo sa kasalanan. Tayo patungo sa kapahamakan. At liban na lang sa biyaya ng Diyos na kumilos sa atin, na tayo pinanganak na muli ng Ama, ay wala tayong pag-asa, for ye are dead. Pero salamat sa Diyos, hindi doon natapos. And your life is hid with Christ in God. Ang ating buhay ay nakatago. Ang ating buhay ngayon bilang Kristiyano ay nakalakip kay Kristo sa Panginoon. At sana huwag niyo makalimutan ba't natin sinasabi ito. Kung paano tayo ay na kay Kristo. Dahil siya ang buhay na bato. Tayo rin mga nasa Kanya, nakatungtong sa Kanya, sa pundasyon na buhay na bato, ay mga buhay na mga bato din naman. Ang ganda ng sinabi sa verse 4 ng chapter 3 ng Colossians. Colossians chapter 3 verse 4. When Christ, who is our life, and if you will notice sa King James, italic ho yung who is, and that is a supplied word. And even if that supplied word is not there, napakaganda ang ibig sabihin. When Christ, our life, He is our life. That is not a suggestion para sa mga Kristiyano. Nasasabi, Christian ka na, gusto mo bang gawing buhay mo sa... No. This is a reality. Kung ikaw ay tunay na Kristiyano, Christ is our life. When Christ, our life, or who is our life, shall appear, then shall also appear, ye shall also appear with Him in glory. And yung word na in glory dyan has two general interpretation. In glory, that is in the realm of glory, or in glory, that is in the state of glory. And we will be glorified with Him. Well, it will happen both. Parehong magiging totoo sa ating mga Kristiyano. When Christ, our life, appear, we will have a glorified body, and He will take us home to glory. Yan ang kanyang pangako. So, muli, kaya ko natin sinasabi ito,
ay ang katotohanan na ang katotohanan na tayo ay mga buhay na bato lamang, so much as we are connected in union with, founded upon the living stone, and that is none other than our Lord Jesus Christ. So muli ho mga kapatid, nais kong tawagin ng pansin, lalo na ng mga hindi paligtas. Only those who have come to Christ, only those who are founded upon Christ, only those who have a true relationship with Christ have life. Yun lamang lumapit na kay Kristo, yun lamang tunay na may union, may relasyon kay Kristo, yun lamang tunay na nakatungkong kay Kristo. That is, yun lamang tunay na sumasampalataya kay Kristo ang merong buhay. Pero kung wala ka kay Kristo, you're dead. You're dead. Hindi sinasabi hindi tumitibok ang puso mo, but you are dead in your sins. At patungo ka sa kapahamakan. So let me ask the question. Ikaw ba ay buhay? Ikaw ba ay may buhay at ang buhay na ito ay nanggagaling kay Kristo? Buhay na walang hanggan na dumadaloy sa mga ugat mo. Ikaw ba ay uminom na ng tubig ng buhay? Ikaw ba ay kumain na ng tinapay ng buhay? Ikaw ba ay nagtiwala na sa Kanya na nagbibigay ng buhay na walang hanggan? O kung hindi pa, ikaw ay patayin. Hindi ka kabilang sa mga buhay na bato. Hindi ko tinatanong kung umaattend ka sa church na ito. I know for a fact na maraming umaattend sa church na ito ilang taon na, but still are dead. Dating choir member, dead. Dating may ministry, pero patay. O muli, ikaw ba ay tunay ng uminom sa tubig ng buhay? Kumain ng tinapay ng buhay, that is, tunay ka na bang sumampalataya kay Kristo? If not, you're dead. Sabi nga ho sa Ingles, as a rock. Ikaw ay patay na parang bato. Hindi ka buhay na bato. At kung paano ikaw ay patay na parang bato, ikaw ay mahuhulog na mas mabilis pa sa impyerno. Matutulad ka doon sa mayaman na ibinulat ang kanyang mga mata doon sa impyerno. Kung alam mo na ikaw ay wala pa kay Kristo, kung ikaw alam mo na hindi ka pa uminom sa tubig ng buhay, hindi mo ka pa nag-partake sa tinapay na alam mo right now, hindi ko tatanong ko anong edad mo, alam mo right now na ikaw ay patay sa kasalanan, alam mo na ikaw ay nagkasala sa Diyos, at alam mo na ikaw ay wala pa sa pananampalataya kay Kristo. Ito ang tanong, anong hinihintay mo? Baka bumukas na ang lupa mamaya at lamunin ka na ng libingan. Bakit ka nagpapatagal? O huwag mo sabihin meron ka pang 10 taon, baka meron ka na lang 10 segundo. Magtiwala ka na ngayon kay Kristo. Siya na tubig ng buhay, siya na tinapay ng buhay, siya na batong buhay, na tanging pinagmumulahan ng buhay na walang hanggan. Magtiwala ka sa kanyang ginawa sa krus upang ikaw ay maligtas. O huwag mong alalahanin kung anong sasabihin ng mga tao sa paligid mo. Huwag mong isipin na marami kang kasalanan. Christ is the answer. Siya nag-aalis ng mga kasalanan. Huwag mong isipin ang sasabihin ng magulang mo. Huwag mong isipin ang sasabihin ng mga kaibigan mo. Lumapit ka kay Kristo. Nasa Kanya ang buhay. At siya'y nag-aanyaya. Ang sabi niya sa Matthew chapter 11 verse 28, "Come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest." Come. Come. Ikaw ba'y patay sa kasalanan? Yun ang kalagayan nating lahat na wala kay Kristo. At ang tanging pag-asa, ang tanging pagmumulan ng buhay ay si Jesus. At sila
ng mga na kay Kristo Jesus, ang sabi ni Pedro, we are living stones, lively stones. At itong buhay na meron tayo ay hindi dahil tapat tayo sa paglilingkod. Itong buhay na meron tayo ay hindi dahil sa ating linggo-linggong pag-attend. Itong buhay na meron tayo ay muli dahil sa ating Panginoong Jesucristo. At itong buhay na ito, dahil tayo mga batong buhay na nakatungtong kay Kristo, merong mga partikular na pribilehiyo na ibinigay sa atin ng Diyos. Tingnan natin sa chapter 2, verse 5 ng 1 Peter. 1 Peter chapter 2, verse 5. Ano ang sabi ni Pedro? Ye also, as lively stones or living stones, are built up what? Spiritual house, holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. Dahil wala na ho tayong oras, tuloy ho natin ito next Sunday. Pero lahat ng larawan na ito, these three wonderful pictures na ginamit ho ni Apostol Pedro, na lahat nagmumula sa lumang tipan. Titignan ho natin yan next Sunday. Ay ngayon, pribilehiyo ng lahat ng mga nakay Kristo. We are spiritual house, a holy priesthood that can offer and should offer acceptable sacrifices to God. And how is it acceptable? Paano ito katanggap-tanggap? By the Lord Jesus Christ. Oh, what a privilege na meron tayo na makapaghain ng katanggap-tanggap na hain sa ating Diyos na nagligtas sa atin. Nawa mga kapatid, muli tayo bilang mga Kristiyano na maaaring tinatanggihan ng sanlibutan, alalahanan natin ang katotohanan na kagaya ng ating Panginoong Kristo, tayo ay mga pinili, hinirang ng Panginoon at mahalaga sa Diyos. Sabi niya, di ba, sa 1 Peter 5:7, casting all your cares upon you, but for what? He, God, careth for you. Siya na nagbibigay pansin sa ibong maliliit. Siya na nagbibigay pansin sa mga damo sa parang. O hindi ba mas nagbibigay halaga siya sa atin, lalo na sa ating mga mananampalataya. Let us take comfort. And next week, let us be excited sa mga pribilehiyo na binigay sa atin ng Diyos dahil tayo ay nakay Kristo. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat po sa iyong salita na aming nabigyang pansin ngayong umaga. O Panginoon, tunay, dumaraan man sa iba't ibang pag-uusig, dumaraan man sa iba't ibang mga kabigatan, dumaraan man sa iba't ibang mga problema ang iyong mga anak. Nawa ang iyong mga katotohanan na siyang humawak sa amin. Panginoon, mahina ang aming lakas. Panginoon, hindi namin maaasahan ang gobyerno. Ang tanging matibay na tungtungan namin sa gitna ng bagyo ay walang iba kung hindi si Kristo. At nawa, O Diyos, tulungan mo kami na tumiwala sa Kanya. Sa dami ng problema na dala-dala na sukat na hindi ikatulog ng iyong mga anak. Sa dami, Panginoon, ng mga kabigatan na laging laman ng puso. Panginoon, turuan at tulungan mo din kami na ilagak sa iyo ang mga bagay na ito, sapagkat ikaw ang Diyos na may kalinga sa amin. Ama, salamat po sa iyong mga paalala. At akin pong hinihiling ngayon, O Diyos, kung meron man po nakikinig na wala pa kay Kristo, hindi pa niya naiinom ang tubig ng buhay, hindi pa niya nakakain ng tinapay ng buhay, wala pa siya kay Kristo, O Panginoon. Hiling namin na ikaw ang magbukas ng puso. Ikaw po nawa, Panginoon, magbigay liwanag upang makita si Kristo na kanilang tagapagligtas. At ikaw rin po magbukas ng puso at magbigay ng pananampalataya. Muli, ikaw lamang ang makakagawa nito, O Diyos, at sa iyo namin ito hinihiling lahat.
At lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po yung amin sa Panginoon. Wait, buksan po natin yung mga hymn natin. Song number 139. Song number 130. More about Jesus. Song number 139. First and last stanza. More about Jesus would I know, more of His grace to others show, more of His saving fullness see, more of His love who died for me. More about Jesus, more about Jesus, more of His saving fullness see, more of His love who died for me. More about Jesus on His throne, riches in glory, all His own. More of His kingdom sure increase, more of His coming peace of peace. More about Jesus, more about Jesus, more of His saving fullness see, more of His love who died for me. Amen. Ang muli ho mga kapatid, kung sakaling medyo naguguluhan kayo sa nangyayari ngayon, hingin namin ang inyong pasensya. Unti-unti tayo nag-a-adjust sa mga gagawin ho natin, lalo na pag bukas na ho ang ating bahay sambahan. Again, kung sa Sunday ay nayo mo ay under MGCQ na, kayo nagbabalak pumunta sa bahay sambahan, makipag-communicate po muna kayo sa akin upang linawan natin ang mga bagay-bagay na kailangan, dapat gawin, at yung mga patakaran na inango ng ating gobyerno. At sa biyaya ng Diyos ay iingatan natin ang bawat isa. At dumating na ho yung ating face shield. So, attend ho sa bahay sambahan ng face shield. At nakuha ko rin yung informasyon na kahit pala dito sa pulpito ay kailangan pa rin na panatalihin ho ang ating face mask. At pagsusumikapan ho natin yan. Mga kapatid, hindi ko makalimutan. Sa Saturday, lahat ng kalalakihan, young people man o may asawa, we would like to invite you to an online men's fellowship. Online men's fellowship, tayo ho ay gagawa ng group chat niyan. Alam ko ho, may mga kalalakihan tayo na dahil sa quarantine ay natuto nang mag-Facebook, natuto nang mag-messenger. So I would like to invite you, please set that date, Saturday 5 p.m. Meron hong men's online fellowship. So I hope you will make yourselves available, maging yung ating mga single men at yung ating mga tatay. Hindi ko kayo makakalusot na nakikita ko yung mga post niyo sa Facebook. Kasi marunong kayo. And I hope, kung hindi kayo marunong, magpaturo kayo sa inyong mga anak para makasama namin kayo sa online men's fellowship. So muli mga kapatid, mag-pray natin ang bawat isa, maglalo na ang ating gawain. Excited na po tayo makasama ang ibang mga kapatiran dito kung pasado sa mga kwalifikasyon na inilagay ko ng gobyerno. Mag-pray ho natin. At kagaya ho nung sinabi ko sa text kahapon, alam ko ho yung iba ay maaaring may alinlangan pa rin. At kung sa pag-iingat nyo ho at desisyon nyo sa inyong pamilya na hindi ho muna makasama, okay lang po yun, naunawaan po natin. At nevertheless, ay sa biyaya ng Panginoon papatuloy po yung ating gawain dito sa bahay sambahan. O sa ngayon ho, kung binibilang ko pa lang sa aking isip, siguro wala pang 20, wala pa. Hindi pa tayo aabot sa 20 ho sa susunod na Sunday kung MGCQ na. Pag-pray natin mga kapatid, may mga balita na maghihigpit palalo dahil ho dumadami, hindi umuunti ang may COVID. So
naman ang loobin ng Panginoon, papatuloy yung ating gawain, maging yung ating live stream, maging yung ating time in the Word. So, pag-pray ko natin lahat ng yan at supportahan po natin. God bless po. I love you all. I miss you all. Ingat po tayo lahat.